Nauwi sa disgrasya ang pagligo sa talon sa Baras Rizal ng 4 na gagraduate na sana ngayong taon na mga senior high school. 2 sa kanila dead on arrival sa ospital matapos malunod. Balita hatid ni EJ Gomez. Kuha yan sa Unga Falls, Barangay San Salvador, Baras Rizal, mag-aalas 3 ng hapon noong Lunes. Sinusubukang sagipin ng mga otoridad ang 2 lalaking nalunod daw matapos mapunta sa malalim na bahagi ng falls. Sa lakas ng agos ng tubig, nahirapan ang mga rescuers sa pagtunton sa mga biktima. Ilang oras pa ang itinagal bago tuluyang nakuha ang mga biktima mula sa ilalim ng tubig. Sa investigasyon ng pulisya, 4 na magkakaklaseng graduating students ang nagkayayaan maligo sa Unga Falls matapos nilang makuha ang kanilang medical certificate para sa kanilang work immersion. Isa sa kanila ang agad na lumusong at napunta sa malalim na bahagi ng falls. Sinubukan siyang sagipin ng kaklase pero kasama ring lumubog. Nakita na lamang siya na nagkakatawag at humihingi ng saklolo. At siya naman po ay sinaklolohan na kanyang kaklase. Parehas na po sila napunta sa medyo malalim. Sa kasamaang palad, itong 4 na magkakaklase ay hindi naman po pala ganoon na marunong lumangoy. Idiniklara silang dead on arrival sa ospital. 17 at 18 anyos ang mga biktima. Ang lalaking nagtangkang sumagip sa kanyang kaibigan, kinilalang si John Mike Pasyon na residente ng Barangay Kupang, Antipolo City. 3 buwan na lang sana ay gagraduate na siya, na panganay sa 2 magkapatid. Sobrang sakit mo. Yan, wala na siya pero yung kung sa kanya hindi siya nagdadalawang isip na iligtas yung isa. Sorry. Kahit ipapahamak niya. Parang proud na rin pero siyempre malungkot. Mas maganda sana kung nailigtas niya ang sarili niya at saka yung kasama niya. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makalipas ang mahigit 1 taon, pinalaya na ang 17 tripulanting Pinoy na kabilang sa mga hostage ng grupong Houthi. Sinalubong sila ng mga opisyal ng gobyerno ng Oman kasama ang 8 pang crew ng MV Galaxy Leader. Inabangan din sila ng mga taga-embahada ng Pilipinas. Nanggaling ang crew sa katabing bansa na Yemen kung saan nakabase ang mga Houthi. Ayon sa grupo, pinalaya na nila ang crew bilang pakikiisa sa ceasefire ng Israel at Hamas. Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa tulong ng Omani government para mapalaya ang mga Pinoy. Sabi ng Department of Foreign Affairs, inaasikaso na nila ang pagpapauwi sa 17 Pinoy. Ikinatuwa rin ng United Nations ang pagpapalaya sa crew ng MV Galaxy Leader. November 2023 nang kubkubin ng Houthi ang MV Galaxy Leader sa Red Sea, mahigit 1 buwan matapos sumiklab ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Kulong ang isang illegal recruiter umano na nangako ng trabaho sa Canada. Ang ilan sa mga nabiktima, sinakripisyong ari-arian para mabuno ang perang hinihingi ng suspect. Balitang hatid ni Bam Alegre, exclusive. Dumagsama ang complainant sa opisina ng Anti-Transnational Crimes Unit sa Camp Crame sa Quezon City kagabi. Nahuli kasi kahapon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang hinihinalang illegal recruiter. 27 ang paunang naitalang naloko umano ng suspect. Ang modus niya, kukubra ng pera sa mga biktima kapalit ng hanap buhay sa Canada bilang skilled worker o farmer. Pero kalaunan malalaman nila na walang flight at walang trabahong naghihintay sa kanila. Kagabi nahuli ang suspect sa isang buy-bust operation habang tumatanggap siya ng pera mula sa isa sa mga biktima. Ito po ay mostly makikita ng mga tao sa online, through Facebook. Meron siyang platform. Tapos yung iba naman po, through referral. Napapako po kasi hindi siya licensed recruiter na binigyan ng kaukulang authority ng Department of Migrant Worker po natin. Caught in the act po na Central and Operation namin na hinihingan niya po ng pera yung iba pang mga tao na pinangako niyang mapapalakad niya papunta sa Canada. 120,000 hanggang 160,000 pesos ang sinisingil ng suspect sa bawat biktima. Katulad ni Maria, hindi niya tunay na pangalan na lumuwas pa mula Naga City. Mabulaklak daw ang mga pangako pero pagdating sa Maynila, namuti raw ang mata nila kaya hintay sa kanilang flight. 4 silang magkakasamang nagrenta ng isang kwarto sa Pasay. In-explain niya po sa
amin na kami po ay magtatrabaho po sa Canada bilang farmers. Tapos may ano po sir, may sinabi po siya na malaki po ang sahod doon. Free accommodation, tapos free food po. Pag nakarating na po kami sa Canada, marirefund po namin yung perang nagastos namin. Mula naman sa Sultan Kudarat si Ilana, di niya rin tunay na pangalan. Malaking kita at mabilis na oportunidad ang ipinangako sa kanya ng scammer nang hikayatin daw sila sa baryo nila. Sari-sari ang sinakripisyo niya para mabuno ang perang hinihingi ng illegal recruiter. Umutang ako ng 60,000 sa bayaw ko, tapos 10,000 sa isa kong bayaw, tapos nag-collateral ako ng isang motor ng anak ko, tapos yung isang titulo ng humlat. Hindi pa hinaharap ng pulisya ang suspect na tumanggap ng pera sa entrapment dahil patuloy ang kanilang follow-up operation, pati ang investigasyon kung ito ba isang organisadong grupo dahil at large pa ang ilan niyang kasamahan. Sa ngayon, nahaharap ang suspect sa kasong illegal recruitment. Kami po ay nananawagan sa ating kababayan na mag-ingat, lalo po sa pag-a-apply papunta sa ibang bansa. Dahil marami nga pong ganyan, nagpapakilalang legit na recruiter, pero hindi naman po pala sila license ng Department of Migrant Worker. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Plano ng Department of Agriculture na ibenta na rin sa ilang supermarket at convenience stores ang mga bigas na nabibili lang sa Kadiwa stores. Kasama riyan ang 29 pesos kada kilong bigas, 36 pesos na sulit rice at 38 pesos kada kilong rice for all. Ayon sa DA, layo nitong makatulong sa mas maraming consumer, lalo't malaki ang pagkakaiba ng presyo ng bigas sa supermarkets kumpara sa mga palengke. Pumayag naman daw ang pinulong nilang supermarket at convenience store chains kaugnay rito. Batay naman sa latest monitoring ng kagawaran, nasa 37 pesos hanggang 63 pesos per kilo ang lokal na bigas sa Metro Manila, depende sa klase. Mabibili naman ng 38 pesos hanggang 61 pesos kada kilo ang imported na bigas. Depende rin po yan sa klase. Mga kapuso, nagbabala ang pag-asa ng mas maraming ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan dahil sa La Nina conditions. 59% ang tsansa magpatuloy ang La Nina conditions hanggang Abril. Kahit mahina at panandalian lang, posible ring magkabagyo. Ang La Nina ay ang pagbaba ng temperatura o paglamig ng dagat sa central at eastern portion ng Pacific Ocean. Kabaliktaran ang epekto niyan sa Pilipinas o sa Western Pacific. Dito kasi nagkakaroon naman ng pag-iinit ng dagat na siyang nagpapalala ng mga pag-ulan. Sa ngayon, apektado ng shear line ang silangang bahagi ng Southern Luzon, habang sa Northern at Central Luzon naman ang amihan. Ang ilang linggo ng pag-iral ng shear line at easterlies ay isa sa mga nakikitang epekto ngayon ng La Nina. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Aurora, Southern Luzon, Visayas at Mindanao sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito po sa Metro Manila.